Pag-usapan pa natin ang mga aktibidad ni PBBM kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, may impormasyon ba kung ano ang naging aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa Indonesia maliban dito sa inaugurasyon ng kanilang mga lider? Paps, kasi very quick lang yung trip ng Pangulo, no? So aside from pag-attend sa inauguration, nakita natin sa update na parang merong reception or dinner after. Kasama yung ibang leader ng iba pang mga bansa. So yun lang yung naging activity. Kanina madaling araw, dumating or lumapag na dito ang Pangulo. Okay, Julie, hanggang ngayon ba wala pa ring reaksyon ang palasyo sa sinabi ni VP Sara nitong weekend? Nung lumabas pa lang yung press con ni VP Sara, tinanong na namin siya, lahat ng issues nilatag namin doon. Ang sabi ng Office of the President, or ng PCO rather, no statement from No comment. OP. Wala talagang komento. Pero Paps, hindi naman ito yung unang beses na hindi talaga sumasagot sa mga personal issues ang OP at si PBBM. Kung naalala mo yung sinabi ni VP Sara na hindi sila magkaibigan, kumbaga napanis yung balita bago nasagot eh. Ilang linggo ang lumipas at saka lang nagsalita ang Pangulo about it. So medyo... So palilipasin muna siguro. Ganun talaga yung nagiging action niya. Hindi siya agad nagsasalita, hindi agad kumikibo. Nabanggit din ni VP Sara, na sinabihan niya raw noon si Senadora Amy Marcos na huhukayin at itatapon niya sa West Philippine Sea ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kahit ba ang Marcos family, wala pang reaksyon o sagot dito? Yung magkakapatid na Marcos, Paps, wala silang sinasabi. Pero si Governor Matthew Manotoc, yung anak ni Senadora Amy, sumagot siya. Sabi niya nalulungkot daw siya kasi sa ilang beses daw na nagkasama sila ni VP Sara, she was friendly and professional. So hindi niya inakala na ganun nga yung magiging statement. Kumbaga parang political lang daw yan pero nagka-personalan na. Isa pa sa sinasabi niya, nakakalungkot kasi yung nanay niya, si Senadora Amy, lagi daw supportive kay VP Sara at tinuturing siyang kaibigan. Sila nga ang close di ba? Sila ang close. Sabi nga ni VP Sara, di ba, si Senadora Amy yung friend niya, hindi si BBM. Oo. Yung iba pang kaalyado ng administrasyon, ano ang kanilang hirit dito kay VP Sara? Isa sa nagsalita, Pap, si Senate President Chis Escudero. Ang sabi niya, unbecoming daw para sa isang vice-presidente, pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa, yung magsalita ng mga ganong pahayag. Ang sabi nga niya, normal naman nga na nagtatampo, magsasabi ka ng saloobin, pero hindi daw yun nagbibigay ng lisensya para magsalita ka ng ganon kasasakit laban sa ibang tao. So ang payo niya, sana daw maging careful or mas maingat si VP Sara. Bilang vice-presidente. Oo, lalo't hindi nga lang naman daw matatanda yung nakakapanood ng mga video, pati yung mga bata. Correct. May ilan din nagsabi na diversionary tactic daw ito ni VP Sara sa iba pang malalaking issue. Yan din ba ang usap-usapan sa Malacanang? Paps, lumalabas nga yan kasi ngayon, of course, mainit yung pagharap ng tatay niya ni former President Rodrigo Duterte sa Quadcom. So sinasabi nga nila na parang she's trying to be in the limelight lang na parang sa akin yung tuon ng publiko ngayon and hindi sa tatay ko. Pero wala namang kumbaga. Nililihis, oo. Wala namang ganyang sinasabi yung palasyo explicitly. Again, hindi nga sila nagsasalita. Wala pang official statement. Pero yung mga usap-usapan, yan talaga yung lumalabas. Alright, maraming salamat Mobile Journal Julie Baiza.